Hi, kumusta kayo? Wala, trip ko lang mangumusta kasi kapag hindi na ako kumusta ngayon is may mga umiiyak, lalong-lalo na sa Facebook, kalat na kalat yan kapag dahil hindi na kumusta. Grabe yung iyak, kakabwisit, kakairita. So, dito sa video na to susubukan kong mag-straight ng Tagalog. Gusto ko lang kasi magaling naman talaga ako mag-Tagalog dati pa. Yun nga lang, medyo nahaluan kasi ng English at saka syempre Pilipino ako, magta-Tagalog ako. Saka trip ko Dito is magbibilang ako ng barya mula sa isa sa aking mga pinagkakaabalahan simula nang umalis ako sa aking pinapasukan bilang call center agent. Ako naman kasi kaya ako naman talaga nag-resign doon kasi pinakaunang salita ayoko nang tinatakot ako. Kasi nung pumapasok pa ako lagi kaming tinatakot na baka magsara yung natin dahil sa mga ginagawa niyo, mga ganyan-ganyan. Ako pa naman kasi kapag tinatakot ako, mas lalo akong nagre-rebelde. Pinaka-ayaw ko sa lahat yung tinatakot ako. Pwede naman akong direktang sabihan. Hindi yung magsasabi pa ng kung ano-ano na tatakutin kayo. Ganyan-ganyan. No. Ang ginawa ko, pinaghandaan ko. Nag-ipon ako para at least kapag gustuhin kong napunong-puno na ako, ayun, pag ginusto ko, makakaalis ako. Ako pa naman, pag sinubukan talaga ako, talagang palaban talaga ako, lalo na kapag alam ko namang nagsusumikap naman ako sa pagtatrabaho. Ganyan pag tinakot ako, no, hindi ako nagpapadala sa mga takot-takot na yan sa trabaho. No. Hindi ako nananadya pa ako. Ganun ang ginagawa ko dati sa trabaho kasi kapag alam mong tama naman yung ginagawa mo tapos sobra-sobra na yung management, linalabanan ko talaga yan. Palaban ako sa trabaho ko dati. Pero hindi naman ako nangaaway. Medyo mabigat na ako magsalita yun. Kaya ang ginawa ko, pinag-ipunan ko siya sa loob ng 1 taon. Pinagandaan ko talaga yan. Ganoon kasi pinakauna, ayoko talagang tinatakot ako sa trabaho. Kaya umalis ako sa pinapasukan ko. And yung mga nag-ipon ko doon sa loob ng 1 taon is ininvest ko sa iba't ibang industry katulad ng microfinance, retails, food industry at kung ano pa man. Siguro mga nasa 5 yung mga investment ko ngayon. Iba't ibang industry nga lang siya para at least kasi sa mundo ng economy is may mga bagay talaga na industry na mahina at malakas. Yan, kumbaga seasonal kasi yan. Kunwari, for the month of April, March, May, pagdating sa food industry is medyo malakas yan, lalo na pagdating sa mga sa summer. Kasi pagdating sa summer is nandiyan yung mga malalakas yung halo-halo, yan yung mga shakes, yung mga pang malamig kasi nga summer, yan malakas yan. And pagdating naman, microfinance naman is always naman yung malakas kasi very common yan ngayon. And pagdating naman sa what do we call it, pagdating for example sa internet, sa telecommunication is kapag pasok ka naman, very in demand naman yan kasi ang mga estudyante ngayon is more on searching na sila sa internet, scrubbing internet bago para sa nila sa kanilang mga assignments. And kaya yun ang naging strategy ko, i-invest ko yung mga ipon ko nung nagtatrabaho ko ako sa iba't ibang industry para at least mahina man sa isang industry, doon sa isang industry, may kumikita pa rin ako, pumapasok pa rin sa akin na pera at doon sa isa pang industry. Kaya, hindi nawawala yung pagpasok ng pera sa akin. Kahit nakaupo lang ako sa bahay, kahit na pahiga-higa lang ako, may pumapasok pa rin sa akin. Pero kahit na pahiga-higa lang ako, nag-iisip pa rin ako niya ng sa mga possibilities or kung ano-ano pa pagdating sa business kasi gusto ko lagi akong handa sa lahat ng bagay. Kaya kahit pahiga-higa lang ako niyan sa bahay, fully loaded pa rin ang utak ko niyan, gumagana pa rin yan. Kasi siguro
Siguro kasi simula pagkabata pa lang is business-minded na talaga ako. Siguro mga nasa elementary pa lang ako, nagtitinda na ako niyan ng mga chichirya, ice candy, 'yan. Kasi dati yung ice candy is piso ang isa, tapos yung benching ko ang isa sa akin mapupunta. Kasi wala kaming ref, kumukuha lang ako nun sa ano namin, sa tita ko ng ice candy, then binebenta ko sa ano, yung benching ko sa akin. 'Di ba napakalaking halaga na nun para sa akin dati. Tapos yung naging ipon ko noon sa pagbebenta ko ng ice candy is nakaipon ako nun, binili ko ng mga chichirya hanggang sa titinda na ako ng ano, ng ballpen at nung kung ano-ano pa. At nadala ko rin yan nung nagha-high school na ako at college. At kahit nung pumapasok na ako ng trabaho, nadala ko pa rin yan. Nandiyan yung nagpapa-5-6 ako. Sa trabaho kasi very ano yan very common yan yung mga nagpapa-5-6 kasi kahit yung mga ano, kahit ako nung contractual pa lang ako, at mga regular yan dati, naku, grabe kong mangutang yan. Kaya, business na talaga ang ano ko, ang life ko. At saka, kaya siguro yung kinuha kong course is economics kasi inline siya sa ano ko. Kaya I'm very proud na economics graduate ako. And dahil doon is mas nahasa pa ako at mas marami pa akong natutunan kung ano ang nangyayari sa ekonomiya. O, di ba? Very economics na tayo ngayon. Wala, proud lang ako na graduate ako ng economics kasi pagdating sa economics, kaya naming lumikha ng pera. Ang piso, kaya naming padamihin. That's what we can do in economics. Which is why I'm very proud that I am an economics graduate. And, ay Tagalog pala ako. And, dito is, sinusort ko yung piso, 5 pesos, 10 pesos, at ano pa. Ganyan ang ginagawa ko, buwan-buwan. Para at least, madali siyang bilangin. And, yun lang. Thank you so much.